The story of the lie and the truth. The lie said to the naked truth, "Let's take a bath together, the well water is very nice." The truth, still suspicious, tested the water and found out it was really nice. So they got naked together and bathed. But suddenly, the lie leapt out of the water and fled, wearing the clothes of the truth. The truth, furious, climbed out of the well to get her clothes back. But the world, upon seeing the naked truth, looked away, with anger and contempt. Poor Truth returned to the well and disappeared forever, hiding her shame. Since then, the lie runs around the world dressed as the truth, and society is very happy. Because the world has no desire to know the naked truth. The story underscores the importance of critical thinking and media literacy in today's digital age. It's essential to question, fact-check, and think critically about all the information we encounter online. Fake news and disinformation often present sensational or appealing narratives that attract attention and engagement. Misinformation spreads rapidly and persistently on social media even after being debunked. Misinformation often masquerades as truth. It is crucial to verify information and consider the source before accepting it as truth. The truth can be manipulated, twisted, or drowned out by louder, more sensational lies. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. It's Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers, and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation, and disinformation. Willing ba si Mayor na magpa-drug test? Kasi kung yung 37 nagpa-drug test at nag-positive, si Mayor Baste kaya, willing po kaya na magpa-drug test? Naghahantay po. Maraming beses na po kaming nakapag-react sa mga videos ni Kap Nino Barzaga, kung kaya ay naipaliwanag na po namin kung sino siya. Pero para po sa hindi pa nakakaalam, siya ay isang veteranong vlogger na nagsimula pa noong panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay dating beripikadong DDS vlogger na malapit kay dating Pangulong Duterte. Ang kanyang mga inihahayag ay mga first-hand knowledge at information. Atin po uling bibigyang reaction ang kanyang video. Now, ngayon po, may nakita ko na isang posting na kung saan hindi ko lang alam, hindi lang ako sure kung si Davao City Baste Duterte ba itong nakapost. Kasi medyo hindi man... Kami man ay nakita na namin ang larawan di umano na si Mayor Baste Duterte ito. Ngunit sa aming palagay bilang eksperto sa photo and video editing ay ang larawang ito ay gawa-gawa lamang. Alam niyo po namang lahat na aming mga taga-suporta at taga-subaybay na kami ay hindi sumasang-ayon sa mga ikinikilos at mga pinahayag ng mga pamilya Duterte laban sa ating Pangulong Marcos Jr. Hindi malayong magkahawig sa kanya at hindi nalala yung kamukha niya. Yung guy na sinasabi doon at totally doon sa posting, minimension ang pangalan niya na para bang humihit-hit. Oo, parang humihit-hit ng cocaine or... Base sa aming karanasan, madali na lang sa panahon ngayon na gumawa ng ganitong larawan o video man.
Sa aming palagay, sinadya ng gumawa at nagpakalat niyan na iugnay si Mayor Baste sa paggamit ng illegal na droga. Ganti yan marahil sa matagal ng pagbibintang ng mga kapanalig at kamag-anak ni Mayor Baste kay Pangulong BBM. Or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ko po sinasabi mga kaibigan na si Mayor Baste Duterte po itong sinasabi ko. Ang sabi ko po, parang kahawig niya, parang hindi nagkakalayo. I don't know kung siya ba ito. Tama naman po, sumasang-ayon po kami na hindi tama na iugnay agad-agad si Mayor Baste dito sa larawan na ito dahil wala namang katiyakan kung siya nga ito. Ngayon, dahil sa usapin pong yan na kumakalat naman po sa social media, siguro dahil hinahamon nila ang Pangulong BBM na magpa-drug test na kung anong test ang gustong gawin nila, ginawa naman po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos during time ng election na kung saan doon sa drug test na sinasabi gumagamit daw ng cocaine or pulburon ang ating Pangulo. Pero nung siya ay nagpa-drug test, ang resulta po ay negative naman. Di lang po ng panahon ng halalan, nitong mga nakalipas na buwan nga lang ay matindi ang ingay ng mga BDS sa paghingi at paghimok ng panibagong drug test kay Pangulong BBM. Sa katunayan, mismong si dating Pangulong Duterte, sa isang pagtitipon ay hinamon niya si BBM na sabay sila magpa-drug test. Naman, di ibig sabihin, hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo na nakaupo ngayon. Ang bagay na ito ay pinagtibay na din ng mga taga-BI na humarap sa PDEA Leaks hearing at nagsabi na lehitimo ang drug test na ginawa kay Pangulong BBM noong pahano ng halalan. Matatanda ang nilagyan ng mali siya ng witness ni Morales ang bilis na paglabas ng resulta ng drug test ni BBM dahil napakabilis daw lumabas ng resulta nito. Ngayon, now mga kaibigan, ito po ang challenge ko na gusto ko pong malaman. Total sinasabi ni dating Pangulong Duterte, I hate to drugs, ayoko sa illegal na droga. Willing ba sa isang transparent na drug test si Mayor Baste Duterte? Para sa amin, ito ay tamang tanong. Dahil sa pinagkatagal-tagal na pinagbintangan ng grupo ni Mayor Baste Duterte ang ating Pangulo, siguro naman ay marapat na sila naman ang mag-submit sa ganitong klaseng eksamen para magkaalaman na talaga. Isang transparent na drug test hindi lamang kay Mayor Baste Duterte, kundi na rin sa lahat ng kanilang mga kaalyado na naninira ng walang habas at personalan na walang basehan, hindi lang sa pamahalaan, kundi sa ating Pangulo at kanyang pamilya. At dapat gawin ang drug test dito sa Metro Manila. Dito sa Metro Manila, dyan po sa PDEA main office or sa Kamkrame headquarters, may mga drug test naman po dyan, di ba? Kasi kung allegation kay Baste na gumagamit daw, di umano ay doon sa posting ng mga ganyan, at kung ang gagawin ay drug test ay dyan sa Davao, hindi po atang malayo na kaduda-duda. Tama naman po ito dahil hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat ang napakalakas na impluwensya ng pamilya Duterte sa Davao na dekada na nilang pinamahalaan. Upang walang maging kahit anong duda, dapat ito ay sa Manila gawin at sa loob ng ahensya ng pamahalaan. Ako po'y nagtatanong lamang mga kaibigan hindi po ako kumpirmado na kung siya ba'y gumagamit. Ang gusto ko lang pong mangyari dito, total, inakusahan si Pangulong BBM, nagpa-drug test, negatibo nung time ng eleksyon. Now, willing ba sa drug test itong si Davao City Mayor Baste Duterte? Sana pumayag po kayo, Mayor, sa isang drug test. Sana malaman natin kung sino ba ang gumagamit. Total, kumakalat po yan sa social media, yung mga litrato nyo pong yan. Hindi po natin alam kung totoo po ba yan o gawa-gawa, kung ano man yan. I don't know. Siyempre, iba pa rin po yung magpapadrug test si Mayor Baste para magkaalaman pa siya. Gaya ng paulit-ulit na paghamon at patutsada na ginagawa ng mga kaalyado sa pamilya Duterte na sumakay sa pulburon issue sa matagal na panahon, sumasang-ayon po kami sa tanong at hamon ni Kap ninyo kay Mayor Baste na magpa-drug test dito sa Maynila para lumabas po ang katotohanan. Kaalaman kasi ang pangit naman po yun, yung mga empleyado ng Davao City na 37 nag-positive sa drug test.
Di po ba? 11:37 po yun na empleyado ng Davao City. Nag-positive sa drug test. Ang pangit po nun. Bakit nalusutan si Mayor Baste? Now, Yan po ay napabalita na kamakailan lamang, ang 37 empleyado ng Davao City Hall ay nagpositibo sa droga. Makatwiran naman pong hilingin ni Kap ninyo na kung ang mga empleyado ay pumayag sa random drug test, dapat lang din na sumailalim si Mayor Baste dito. Sa pangkalahatan, ang pagkuha po ng drug test ay hindi maipipilit ni numan sa kung sinong tao. Matatanda ang nagkaroon na ng ganyang hiling ang taong bayan noong panahon ni Duterte na siya ay magpa-drug test din, pero alam naman nating lahat na hindi siya napilit na gawin ito. Maraming salamat po Ferry Koy sa pagiging channel member. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito. Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman. Yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle. Shoutouts: Manuel Angeles, Anthony De Los Reyes, Masagana 101 Vlog, Elicio Ducusin, Dan Villarreal, Sonny Viloria, Bo Cap, Emmy Lim Siaco, Larry Bayasen, Bimmer Benigno, Frog, R. V. Ronquillo, Generalao Angelita, Maria Leonora Copio, I Wanna Be Free, Marieta Cabudol, Marit Sumarao, Ramon Ramos, Estela Rosal, Rob Akad, Imelda Picard, Maria Teresa Malek, MJM, Ferdinand Landrito, Ernesto de los Santos, Jose Halina, Vic Madamba, Marino Alisbo, Marivic de la Cruz, Aida Cruz, Teresa Rojas Coson, Tomas Pagsilongan, Virginia Valiente, Edgardo Pangilinan, Nodnil Sensi. In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social media follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate.